Pangalawang pattern na po tayo. Ang pangalawang pattern po natin ay blankwa, blankto, iimashta. Ang ibig sabihin po ng pattern na to ay sabi or sinabi. May note po tayo rito. Basahin po natin. Quoting what someone said. Ito po ang pattern na to ang gagamitin natin kapag uulitin po natin ang sinabi ng isang tao. Dito sa unahan, dito po natin ilalagay sino yung taong nagsabi. Sa pangalawang blank, ano yung sinabi niya, dito po natin ilalagay. Basahin po natin ito. The particle to is used to report speech. There are two ways of doing this. Direct speech at saka indirect speech. Kapag po ulitin natin ang sinabi ng isang tao sa pamamagitan ng pagsusulat, ang tawag po doon ay direct speech. Kung ano po yung sinabi niya, halimbawa po naka-polite form siya, ilalagay po mismo natin dito kung ano mismo yung sinabi niya. Kung polite form ang sinabi niya, lalagyan po natin ng quotation mark yung sinabi niya po rito. Yun po ay sa direct speech. Kapag ulitin natin ang sinabi ng isang tao sa pamamagitan naman po ng pagsasalita, indirect speech po ang tawag doon. Yung sinabi niya kahit naka-polite form, papalitan po natin siya ng plain form. Dito po sa part kung ano yung sinabi po niya. Example po tayo sa direct speech. Kapag sinabing direct speech, inuulit lamang po ito sa pamamagitan ng pagsusulat. Si Ansang, siya po yung taong nagsabi. Ang sinabi niya po ay Kazoko to Ryoko Shitai desu. Gagawin po natin siyang sabi po ni Ann kasama ang pamilya gustong mag-travel po. Si Ann ang taong nagsabi. Tapos particle wa. Ngayon, dito po natin ilalagay kung ano po yung sinabi niya. Dahil po tayo ay naka-direct speech, ang sinabi niya, lalagyan po natin ng quotation mark. Tapos, ilalagay na natin yung pattern natin. To imashita. Basahin po natin. Ansang wa kazoku to Ryoko shitai desu. To imashita. Kapag ikaw po ay nasa direct speech, napaka-importante po ng quotation mark or square brackets pong ito doon sa sinabi po ng taong ito. Example pa po tayo. Nero mai ni uyasumi nasai to iimas. Bago matulog, ang sinasabi ay good night. Dito po sa unahan, wala pong nakalagay kung sino ang taong nagsabi, kaya po naka-present tense lamang po ako dito. Kasi po yung salitang to ay walang pinanggalingan. Kumbaga, sinasabi lang natin bago matulog ay good night. Kapag wala pong pinanggalingang tao, yung isang salita naka-present tense ka lamang po. Indirect speech po tayo. Kapag sinabi pong indirect speech, uulitin po natin ito sa pamamagitan ng pagsasalita. Ang taong nagsabi natin ay si Ken. Ang sinabi niya ay ashita tomodachi ni aimasu. Gagawin po natin siyang sabi po ni Ken, bukas ay makikipagkita sa kaibigan. Ken-san, ito po yung taong nagsabi. Nasa kanya ang particle wa. Ang sinabi niya ay ashita tomodachi ni aimasu. Gagawin po natin itong plain form. Ashita tomodachi ni. Yung aimasu, gagawin po natin itong plain form. Ang aimasu ay verb siya, kaya ang plain form niya ay nasa dictionary form. Tapos po, dapat makilala natin kung anong grupo po ang aimasu. Group 1, Group 2, or Group 3. Ito po ay Group 1 kasi naka-E-line. Tatanggalin po natin siya. Kunin natin yung A. Ang rules ng Group 1, papunta kay dictionary form. Yung E, papalitan natin ng U. Tapos, ilalagay na natin yung to, imashita. Kapag nasa indirect speech ka at napalitan mo na po ng plain form,
hindi mo po kailangan maglagay ng quotation mark or ng square bracket. Basahin po natin. Ken sangwa, ashita tomodachi ni auto imashita. Indirect speech pa rin po tayo. Ang taong nagsabi po ay si Rai Sensei. Ang sinabi niya po ay okane ga tarimasen. Kapag sinabing tarimasen, kulang or hindi sapat. Gagawin po natin siyang sinabi po ni Rai Sensei, kulang ang pera or hindi sapat ang pera. Rai Sensei wa, siya yung nagsabi. Ito pong okane ga tarimasen, gagawin po natin itong plain form kasi nasa indirect speech po tayo. Uulitin natin ito sa pamamagitan ng pagsasalita. Okane ga. Yung tarimasen po, ang plain form niya ay naka-hinay form. Yung tarimasen, kikilalanin natin kung anong grupo. Kahit po ito ay naka-E-line, ito po ay group 2. Kasama po kasi si tarimasen kung naka-mass form ay tarimas sa special na nasa group 2. Yung pinaka-E-line po doon ng group 2. Dahil group 2 siya, tanggal, formula lang tayo. Tari, tapos lagay natin yung nay, naging tarinay. At yung to, iimashita. Basahin po natin. Rai Sensei wa okane ga tarinai to imashita. Example pa po tayo. Ang taong nagsabi ay si Sam. Ang sinabi niya ay nihon e ikitai desu. Gagawin po natin siyang sinabi po ni Sam, gusto niyang pumunta sa Japan. Samu-san wa. Tapos ito po, gagawin po nating plain form. Yung ikitai po, dahil pumapasok po siya sa i-adjective para maging plain form, tatanggalin lang po natin yung des niya. Naging ikitai na lang po. Tapos lagay na po natin yung to iimashita. Basahin po natin. Samsung wa nihon e ikitai to imashita. Ang example po natin ngayon ay si Jonah-san, ang taong nagsabi. Ang sinabi niya ay Nihongo no benkyou wa muzukashi desu. Ang pag-aaral ng Nihongo ay mahirap po. Gagawin po natin siyang sabi po ni Jonah, ang pag-aaral ng Nihongo ay mahirap po. Jonah-san wa Nihongo no benkyou wa muzukashi. Ang muzukashi desu ay i-adjective para po maging plain form, tatanggalin lang natin ang des. Naging muzukashi na lang. Tapos ilagay na po natin ang to imashita. Basahin po natin. Jonah-san wa Nihongo no benkyou wa muzukashi to imashita. Example naman po tayo para sa na-adjective. Ang taong nagsabi ay si Jonah pa rin po, Jonah-san. Ang sinabi niya ay biru ga suki desu. Gagawin po natin, sinabi ni Jonah, gusto niya ang beer. Jonah-san wa biru ga. Yung suki desu, ito po ay na-adjective. Kukunin natin yung na-adjective. Yung des, ang plain form niya ay da. Kaya naging skida. Tapos, lagay na po natin yung pattern natin. To imashita. Basahin po natin. Jonah-san wa biru ga skida to imashita. Example pa po tayo. Ano hito wa shinsetsu desu. Gagawin po natin,
Sinabi ko, ang taong iyon ay mabait po. Ang taong nagsabi ay ikaw po mismo. Uulitin mo lang kung ano yung sinabi mo. Dahil po ikaw naman po yung speaker, hindi mo na kailangan ilagay pa yung watashi wa. Magiging hito wa. Yung shinsetsu, ito po ay na-adjective. Kunin natin yung shinsetsu. Ang plain form ng des ay da. Naging shinsetsu da. Tapos ilalagay na natin yung to iimashita. Naging hito wa shinsetsu da to iimashita. Sinabi ko ang taong yon ay mabait po. Kung gusto mong ilagay yung watashi wa sa unahan, wala naman pong problema. Ang example po natin ngayon ay naka-negative po. Basahin natin. Ang nagsabi ay si Ana-sang. Ang sinabi niya, yasai ga suki dewa arimasen or suki ja arimasen. Gagawin po natin, sinabi po ni Ana na hindi niya gusto ang gulay. Ana-sang wa yasai ga suki. Ang plain form po ng dewa arimasen or ja arimasen ay dewanai or janai. Dewanai or janai. Tapos ilagay na po natin yung to imashita. Basahin po natin. Ana-sang wa yasai ga suki dewanai to imashita or suki janai to imashita. Pananong po tayo. Jonah-sang wa itsu nihon e ikimasu ka? Si Jonah ay kailan pupunta po sa Japan? Halimbawa, ang sagot mo ay, sabi po niya next month pupunta po sa Japan. Nandito po yung pananong, dyan po natin ilagay yung sagot natin. Ang next month ay raigetsu. Raigetsu. Dahil adverb time po ito, hindi na po natin siya lalagyan ng particle. Isulat na po natin yung nasa taas. Tapos yung ikimas, gagawin po natin itong plain form. Ito pong ikimas ay group 1. Yung ki, gagawin nating uline. Magiging iku. Change kay uline, naging ku. Iku. Tapos ilagay na natin yung to, imashita. Basahin natin. Raigetsu nihon e ikoto imashita. Pananong pa po tayo. Rai sensei wa nan to imashita ka? Ano po ang sinabi ni Rai sensei? Ito po ang pattern kapag gusto nyo pong tanungin kung ano po yung sinabi noong tao. Kung sino po yung nandito sa unahan. Halimbawa po ang sinabi ni Rai sensei ay ashita shiken ga arimasu. Gagawin po natin ang sabi, may exam bukas. Ashita shiken ga. Yung arimas po, gagawin po natin itong plain form. Ang plain form ng arimas ay naka-dictionary form. Ito po ay group 1 dahil naka-e-line. Tatanggalin po natin ito. Kunin natin yung a. Ang rules ng group 1, papunta kay dictionary form, yung ri magiging ru. Naging aru. Plus to imashita. Basahin po natin. Ashita shiken ga aru to imashita. Ang ibig sabihin, ang sabi po, may exam bukas or mayroong exam bukas. Halimbawa po, kung ang sinabi po ni Rai sensei ay repoto o kakanakereba narimasen. Ang ibig sabihin po nito ay dapat magsulat ng report. Ito po ay lesson 17. Gagawin po natin siyang ang sabi po dapat magsulat ng report. Repoto o kakanakereba. Yung narimasen po, gagawin po nating plain form. Ang plain form po ng narimasen ay nakai-nai form.
Dapat po makilala po natin itong narimasen kung anong grupo. Group 1 po ba siya, Group 2 or Group 3? Ito po ay Group 1 dahil naka-E-line. Tatanggalin po natin siya, kunin natin yung na. Tapos, ang rules ng Group 1, papunta kay nai form, yung E-line gagawing A-line. Ang A-line ng ri ay ra. Tapos, ilagay na po natin yung nai. Naging naranay. Ipa-plus na natin yung to, imashita. Basahin po natin. Ripoto kakanakereba naranay to imashita. Ang ibig sabihin, ang sabi dapat magsulat ng report. Yung nakereba narimasen, nakereba naranay, ang Tagalog po niyan ay dapat. Pattern number 3 na po tayo. Ang pattern number 3 natin ay blank disyo. Ibig sabihin ay right or diba? Ang kailangan po natin sa blank ay verb plain form, e-adjective plain form, na-adjective at noun plain form. Tatandaan po natin, pagdating sa na-adjective at noun, sa present positive niya, hindi ilalagay ang da. Kasi ang plain form ng des ay da, wala na po siyang da. Basahin po natin ang pinaka-meaning pa ng disyo. This sentence form is used when seeking agreement or confirmation from the listener. Disyo is spoken with a rising intonation. Itataas po natin ang tono natin sa pagsasabi ng disyo. Example na po tayo. Ashita shiken ga arimasu. May example bukas. Gagawin po natin may example bukas, di ba? Yung arimas po, gagawin po natin itong plain form. Ang plain form po ng mas ay nakay dictionary form. Para makuha natin ang dictionary form, kilalanin po natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi naka-A-line po. Tatanggalin po natin siya, kunin natin yung A. Ang rules ng group 1, para makuha ang dictionary form, yung ri, gagawin nyo pong U-line. Magiging ru. Naging aru. Tapos, sulat na po natin yon. Basahin po natin. Ashita shiken ga aru disyo. Kapag po tayo ay nagtatanong nito, itong pattern na to, make sure lang po din po natin na may idea po yung kausap po natin. Halimbawa po, ang sagot niya ay hay, arimas. Ibig sabihin, opo, meron po. Yung hay, pwede nyo rin pong palitan ng arimas. Kapag wala po, sasabihin nyo lang, iye. Tapos yung arimas, gagawin nyo pong negative. Magiging arimasen. Iye, arimasen. Wala po. Example pa po tayo. Kino, Ken sang ni aimashita. Kahapon, nakipagkita kay Ken. Gagawin po natin siyang kahapon, nakipagkita ka kay Ken, di ba? Yung aimashita po, gagawin po natin siyang plain form. Ang plain form po ng aimashita ay nakay ta form. Para makuha natin ang ta form, kikilalanin po natin kung group 1, group 2, or group 3 po ito. Ito po ay naka-E-line, kaya ito po ay group 1. Tatanggalin po natin siya. Kunin natin yung A. Tapos yung I, ang kagrupo niya ay ichiri, ichirita. Ipapalit siya sa chisaitsu at ta. Naging atta. Tapos ilagay na natin yung disyo. Basahin po natin. Kino ken sang ni atta disyo. Kapag oo, ang sagot mo ay hay. Tapos yung aimashita. Dahil naka-past tense po ito, past tense din po yung sagot po ninyo. Kung gusto nyo plain form ang isagot nyo, wala pong problema doon. Basahin po natin to. Hay aimashita. Opo, nakipagkita. Yung hay, pwede rin naman pong maging
e ay mashita. Example po tayo para sa i-adjective. Pangpangawa, tabimono ga oishi desu. Masarap ang pagkain sa Pampanga. Gagawin po nating masarap ang pagkain sa Pampanga, di ba? Tapos yung oishi desu, gagawin po natin itong plain form. Dahil i-adjective po siya, ang rules ng i-adjective, tatanggalin lang po ang des. Kunin natin yung oishi. Tapos ilagay na po natin yon. Basahin po natin. Pangpanga wa tabimono ga oishi desho. Sagot natin ay hai. Oishi desu. Or oishi desu. Opo, masarap po. Example naman po tayo para sa na-adjective. Shigoto wa taihen desu. Ang trabaho ay mahirap po. Kapag sinabing shigoto, trabaho. Yung taihen, sa mga naunang lesson natin, ang ibig sabihin ng taihen ay sobrang. Ito po ay yung adverb of degree. Ang isang ibig sabihin pa ng taihen ay mahirap. Gagawin po natin siyang mahirap po ang trabaho, di ba? Shigoto wa taihen desu. Ito po ay na-adjective. Ang na-adjective at noun, hindi na po nilalagyan ng da. Wala na po silang da. Ilalagay na po natin yung desyo. Basahin po natin. Shigoto wa taihen desho. Halimbawa po, ang sagot naman natin dito ay hindi. Iye. Yung taihen, isusulat natin. Para maging negative ang na-adjective, ang lalagay natin ay ja arimasen or dewa arimasen. Alin man po sa dalawa. Basahin po natin. Iye taihen ja arimasen or iye taihen dewa arimasen. Ang ibig sabihin ay hindi po mahirap. Example naman po tayo sa noun. Magi-san wa dokshin desu. Si Magi ay single po. Gagawin po natin siyang si Magi ay single po, di ba? Yung dokshin po, ito po ay noun. Hindi na po natin ito lalagyan ng da. Wala na po siya. Mismong noun na lang po. Katulad po siya ng na-adjective na walang da. Ilagay na po natin yung desyo. Basahin po natin. Magi-san wa dokshin desho. Halimbawa po, ang sagot natin ay hai. Kunin lang po natin yung dokshin, tapos des. Pwedeng maging e. Ibig sabihin, opo, single po. Hai dokshin desu or dokshin desu. Opo, single po. Ang pang-apat po nating sentence pattern ay place de, event or ceremony, ga arimasu. Yung ceremony po or event na sinasabi, ang halimbawa nila ay party, concert, festival, incident, or disaster. Kung saan po mangyayari itong mga to, dito po natin ilalagay sa place at ang particle nila ay particle de. Halimbawa po, Maitoshi Sapporo de Yuki Matsuri ga arimasu. Ibig sabihin, taon-taon sa Sapporo mayroong snow festival. Sa Sapporo po, isang lugar po sa Japan, ito po yung place. Ano pong event or ceremony ang nagaganap? Yuki Matsuri, ibig sabihin, snow festival. Example pa po tayo. F for wa, manira de, konsato ga arimasu.
Ang ibig sabihin ay, ang F4 ay mayroong concert sa Manila. Ang pattern number 5 po natin ay noun de at verb po sa dulo. Yung noun po natin ay isang occasion. Halimbawa po, kaigide iken o imashita. Nagsabi ako ng opinion sa meeting. Dahil wala pong tao rito sa unahan, ibig sabihin ikaw po yung speaker. Ang ating occasion po ay kaigi. Tapos ito po yung verb na nangyari. Nagsabi ka ng opinion. Next po, ang ating occasion ay party. Party de Rai Sensei ni aimashita. Nagkita kami ni Rai Sensei sa party. Ang pattern number 6 po natin ay noun demo verb. Basahin po natin ito. When encourage or advises someone to do something or when one makes suggestion. Basahin po natin ito. Eiga demo mimasen ka? Would you like to watch a movie or something? Ikaw po ay nagsasuggest or nagre-recommend ka na manood kayo ng sine or kung ano man. Next example po natin. Kohi demo numanay. Ito pong numanay na ito ay masengka rin po ito. Ginawa lang po siyang plain form. Kohi demo numanay. Shall we drink coffee or something? Ikaw po ay nagre-recommend ulit or nagsasuggest na magkape kayo or kung ano man.